Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya ng Diyos, nasa maayos naman po kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, araw po ng Wednesday, ang ating pag-aaral ay pinamagatang false prophet or false teachers. 2 Peter chapter 2, 1 to 2. Actually, we will go further sa ilan pang mga verses sa 2 Peter kasi po dito po sa mga sulat na ito ni Pedro makikita ang usapin tungkol dito sa mga sinasabing paglitaw ng mga bulaang mga tagapagturo. Let us look at the first two verses of 2 Peter chapter 2. Ang sabi po ay ganito. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bring swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulayan. Sa paalalang ito ni Peter, may binabanggit po siya dyan na lilitaw at makakasama natin talaga sa ating mga kapanahunan sa paglipas ng mga henerasyon ang mga propeta, mga bulaang propeta at mga bulaang tagapagturo. Alam niyo po mga kapatid, bago matapos yung huling sermon ng ating Panginoong Hesukristo doon sa bundok, Jesus issued this warning to His listeners. Makikita po natin yung Matthew 7:15, after the Sermon on the Mount, ito po ang sabi ng Panginoon at kanyang paalala. Matthew 7:15, He said, "Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves." Sa bibig ng Panginoon, lumabas ang katagang ito bilang pagpapaalala sa kanyang mga tagasunod, sa mga mananampalataya, na darating yung panahon na kailangan tayong maging mapagbantay, maging mapagsuri, maging mitikuloso. Kasi po hindi lahat ng nagsasabing sila ay lingkod ng Panginoon ay lingkod nga sila ng Panginoon. Hindi lahat na nagsasabing sila ay tagapagturo ng Panginoon ay tagapagturo talaga ng Panginoon. Sa Panginoon mismong bibig nagsabi, darating yung panahon na may lilitaw ng mga bulaang propeta katulad sila ng ferocious wolves. False prophets were not new to Israel. Kaya nung sinabi ito ng Panginoon, alam na ito ng mga nakikinig. Sapagkat hindi naman bago sa kanila na mayroong mga propeta na dumarating at pumapasok sa bansang Israel para magturo. As long as God had true prophets, meron din si Satanas na tinatawag na false prophets. Maging sa panahon po ng Israel, yun pong pakikipaglaban ni Elijah sa mga propeta ni Baal. Hindi po ba? Ano pong mapapansin natin? Hindi po ba? Kung merong propeta ang Diyos, noong unang panahon, may mga propeta rin naman ang mga false prophet. Katulad nga nung propeta ni Baal na kung saan tinalo ni Elijah sa isang duelo kung sino ang tunay na Diyos na kanilang pinaglilingkuran. So they are seen from the earliest times of redemptive history. Kaya kung babalikan natin ang Biblia, hindi naman ipagkakait sa atin ng Biblia ang katotohanan ito. In fact, si Moses nga mismo ay nagpaalala ng ganito. Tingnan po natin ano sinasabi ni Moses. Moses warned, "If a prophet or one who foretells by dreams appears among you and announces to you a sign or wonder, and if the sign or wonder spoken of takes place, and the prophet says, 'Let us follow other gods you have not known, and let us worship them,' you must not listen to the words of that prophet or dreamer." Dito ang sabi ni Moses, kung may nagsabi sa inyo ng mga prophecy or foretelling dreams. Uso ho ito ngayon no?
Ang dami yung ngayon mga ganitong pastor eh. Babati lang ng happy birthday, sasabihin, kapatid, I am pronouncing a 365 years of blessing to you. Ano tawag doon? Hawak mo ba yung kinabukasan? Alam mo ba yung mangyayari bukas do sa buhay ng tao para mag-pronounce ka ng mga ganong blessing? Sa halip na ipanalangin mo na lang na kapatid, idadalangin ko sa Panginoon na ang iyong susunod na taon at mga araw ng buhay mo ipagpalain. Eh hindi. Marami hong mga dunong-dunungan ng mga pastor ngayon. Nagfo-foretell ng future na mangyayari. Ikaw naman, syempre gusto mo, sana nga po magkatotoo yan. Asang-asa ka. Pero anong sabi rito ni Moses? Kahit matupad ang sinasabi ng mga taong yon, huwag nyo silang papaniwalaan. The Lord your God is testing you. No, sabi, the Lord your God is just testing you to find out whether you love Him with all your heart and with all your soul. It is the Lord your God you must follow, and Him you must revere. Keep His commands and obey Him. Serve Him and hold fast to Him. The prophet or dreamer must be put to death for inciting rebellion against the Lord your God, who brought you out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. The prophet or dreamer tried to turn you from the way of the Lord your God commanded you to follow. You must purge the evil from among you. Now, matindi itong warning na ito. Sa panahon ngayon wala naman hong mga pinapatay na mga false prophet. Hindi naman pinapatay, hindi sinusunog yung mga false prophet Kaya naglipa na yung mga yan. Minsan kinakaibigan pa nga ho yan. May mga false prophet, tumatakbo pa nga ho sa politika, nagiging sikat pa. At sila ngayon yung bida sa mga social media. Pero ang sabi po ni Moses, dito nga, patayin Tapos linisin ninyo ang inyong hanay sa mga taong bulaan katulad nito. So, hindi lang po si Moses ang nagpaalala niyan, si Jeremiah. In the Old Testament, tingnan natin ang sinasabi ni Jeremiah sa 14:14 ng Jeremiah. Then the Lord said to me, the prophets are prophesying lies in my name. They are using the name of God, but for lie. I have not sent them or appointed them or spoken to them. They are prophesying to you false visions, divinations, idolatries, and the delusions of their own minds. Kaya dahil dito sa talatang ito, tayo po na mga nakakarinig niyang mga propesiyang yan, ng mga visions na yan, ng mga kung ano-anong delusions na yan, ang sabi naku po, hindi yan propeta ng Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi ko sila isinugo, ang sabi ng Diyos. Pero napakarami hong ganyan ngayon. Naglilitawan. At hindi lang ho yan sa panahon ni Jeremiah, maging sa panahon ni Sicariah. Ano sabi ni Sicariah 11:16? For I am going, take note, bilang parusa. Kaya pala lumilitaw ito mga kapatid. Kaya pala may mga ganitong klase ng mga naglilitawang mga false prophet, bilang parusa pala ito ng Diyos. At binabanggit po ito sa aklat ni Sicariah, the Lord would judge His people. Anong judgment ang ibibigay ng Diyos? Bibigyan sila ng false prophet. Anong sabi dyan? For I am going to raise up a shepherd over the land who will not care for the lost, or seek the young, or heal the injured, or feed the healthy, but will eat the meat of the choice sheep, tearing off their hooves. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko sila ng mga pastol na hindi galing sa akin. Ibig sabihin, hindi matuwid na pastol, kundi pastol na walang malasakit. Pastol na pagsasamantalahan lang sila. At ito po'y gagawin ng Diyos bilang parusa sa mga tao. Yan ang sabi ni Sicariah. And even the Apostle Paul, ano sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma? Romans 16, 17, 18. Sabi ni Paul, I urge you. Yan, pangkaraniwan po yung katagang yan ni Apostol Pablo na I urge you. Lagi niya rin sinasabi kay Timothy. Nakikiusap siya
kanyang ini-encourage ang mga taga-basa at taga-pakinig. Ang sabi niya, brothers and sisters, to watch out for those who cause division and puts obstacle in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of naive people. So, yan po yun. Binabanggit ni Pablo sa mga kapatid sa Roma. In other parts of the New Testament, like 1 Timothy chapter 4, verse 1, ganito rin ang sabi ni Pablo kay Timoteo. The Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. At sa 2 Peter chapter 2 verse 1 na ating binasa kanina, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord, who bought them, bringing swift destruction on themselves. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, Old Testament and New Testament. At may iba't ibang katawagan ang mga bulaang propetang ito. They are called in many names. One, they are called false brothers. Nakikikapatid po sila. Kaya mag-iingat po tayo na huwag tayong basta-basta makiki-brother, palibasa brother ng brother. Or kapatid na ganito, kapatid na ganon. Dahil meron pong mga bulaang kapatid. 2 Corinthians 11:26. Tinatawag din po silang false apostles, 2 Corinthians 11:13. Ginagaya nila yung pagiging apostol ng mga orihinal na apostol. Sa panahon ngayon, pag may nagtatitle na sila apostol, alam nyo na, false apostles yun. Kasi ang pagiging apostol, kailangan na-meet mo si Jesus personally. Nakita mo si Jesus ng mukhaan. Yung mga apostol ngayon, si Apostol Renato Carillo, si Apostol Feriol, at yung iba pang mga apostol na Nigerian at African, puro bulaan yan. Kasi ang huling apostol, si Pablo, kasi namukaan, nakita niya sa daang Damasco ang Panginoong Hesukristo sa pagkabuhay ng mga patay. Maliban kay Pablo, wala nang ibang apostol. At ito po mga kapatid na mga nagtatitle ng apostles for today, they are false apostles. At yan po ang katotohanan. Tinatawag din po silang false teachers sa 2 Peter 2:1. Tinatawag na false speakers, that is liars, sa 1 Timothy 4:2. Tinatawag din po silang false Christ. Imagine ninyo, hindi lang po kapatid ang ginagaya nila, hindi lang po apostol ang ginagaya nila, hindi lang po mga guro ang ginagaya nila, hindi lang speaker ang ginagaya, maging si Christ ginagaya. Gano'n na ho karami narinig nyo na sinasabing sila yung Kristo. Meron tayo yan sa Pilipinas. Kababayan natin, hinahanti nga ngayon, may 10 milyon na pabuya. Matagpuan lang kung nasaan yung false Christ na yan. And the Apostle John tells us, therefore, beloved, do not believe every spirit. So tinawag din po yung mga false prophets na yan na every spirit. Kundi test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. So the Apostle Paul last words to the Ephesian elder na matatagpuan in the book of Acts chapter 20 verse 29 to 31. Ganito ang paalala ni Pablo. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. So ang tindi ng paalala, 3 years patuloy at patuloy, paulit-ulit. At kung kayo po'y palabasan ng epistles, yung mga sulat ni Paul, makikita nyo, ang dami niyang warning.
tungkol sa paglitaw ng mga false prophets, false teachers, at mga savage wolves. Ang tawag doon, mga lobo na magiging suliranin. Ano po? So, false prophets are more than wrong. They are dangerous and we should not expose our minds to them. Pag pinakikinggan nyo ng pinakikinggan itong mga ito, hindi nyo namamalayan yung turo at yung teaching nila nagiging buhay ninyo. At nako, napakadelikado nito. Ano po? They pervert thinking and they poison the soul. False prophets are spiritual beasts and are immeasurably more deadly than the physical one. Ano po? So both Peter and Jude, ang tawag ni Peter at ni Jude sa mga ito ay unreasoning animals. Can you imagine, tinawag ni Pedro at ni Judas ang mga to bilang mga hayop. Tingnan niyo po, sinasabi ni Peter, 2 Peter 2:12. But these people blasphemed in matters they do not understand. Ang katulad daw nila, they are like unreasoning animals. Creatures of instinct, born only to be caught and destroyed, and like animals, they too will perish. Si Judas, ang sabi niya sa Jude 1:10, yet these people slander whatever they do not understand, and the very things they do understand by instinct, as irrational animals do, will destroy them. So, ayan po ang sabi, no? Tinawag ni Peter at ni Jude ang mga ito bilang irrational animals, unreasoning animals. Alam niyo po, sa Palestina, mga kapatid, wolves were the most common natural enemy ng tupa. Yung mga lobo ay natural na kaaway ng mga tupa. They roamed the hills and valleys looking for sheep that strayed away from the flock or lagged behind. Ang ginagawa po niyan lobo, hindi naman niya inaatake yung kawan. Dahil alam niya na mas matagumpay ang kanyang pag-atake kung ihiwalay niya isa-isa. Now, when a wolf found a sheep, it quickly attacked and tore it to pieces. Even a grown, healthy sheep was utterly defenseless against a wolf. Wolves are known for being merciless and ferocious. Yan po sinasabi ni Ezekiel 22 verse 27. Ano po sabi diyan? Her officials within her are like wolves tearing their prey. They shed blood and kill people to make unjust gain. Yan ang paglalarawan ni Ezekiel doon sa mga corrupt officials Para daw mga lobo na nagpe-pray, winawasak ang kanilang prey, kinakalat ang kanilang dugo, pinapatay ang tao. No? False prophets and wolves are clever and wily and are always on the lookout for new victims. Now, ito po ang ating gagawin ngayong umaga. Kayo po'y manood ng mga videos. Ano po? At atin pong titingnan how we can recognize false prophets and teachers. Paano ba natin sila makikilala? Alam niyo po, hindi natin sila malalaman na false hanggat hindi natin sila tinatanggalan ng maskara. At hindi naman po, mga kapatid, sila mahirap hanapin. Dahil sa kanilang mga pagtuturo, sa kanilang uri ng pamumuhay, marirealize at makikilala mo hindi ito sa Diyos. At makikita mo kung sino ang nangunguna sa kanila. Now, eto na po, and I would like you to be ready. But before, I would like you to share these videos para sa kapakanan ng mga kapatiran sa inyong simbahan. Baka nakikinig sila sa mga ito, baka naiimpluwensyahan sila ng mga ito, at kung kayo nagbabrowse sa Facebook na madalas naman ninyong ginagawa, napapadaan kayo sa mga pastor na ito, ma-realize na ninyo na iyan ay mga sugar-coated teaching. Mukhang kending masarap yan, pero kalaunan, kapag kinain mo ng kinain yan, magpapahamak sa'yo, diabetes ang uuwian mo. Ganyan din ang mga turo ng mga false prophets na ito. Now, how do we recognize them? One, they will try to isolate you. Yan ang ginagawa ng mga
mga mapangmuksang lobo. 2 Peter 2:1, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies. Hindi ka naman nila biglang aatakihin eh. Mag-i-introduce sila. Alam nyo mga kapatid, yung mga scammers, wala pong nakapang-scam ng karaka-raka. Ano po? Yan pong mga scammers, padadamahin ka muna. Kukunin muna pagtitiwala mo. Kukunin muna yung iyong full trust and confidence bago kanya ma-scam. In fact, padadamahin ka nga niya sa una eh. Yung mga na-scam tungkol sa mga pera at investment, pinatama, binigyan ng ganansya. Pero kalaunan, mas malaki yung makukuha nila. At kalaunan, iiwanan kang wasak at duguan. Ganito po itong mga false preachers na ito. No po? No false teacher ever announces himself as false teacher. And no scammer will announce that I am a scammer. Yung mga nandadaya sa Facebook, yung mga nang-scam sa Facebook, makikita nyo parang mga legit na tao, legit na negosyo, legit na mga ibinebentang produkto. Pero kalaunan, marirealize mo, dinaya ka, niloko ka. Ganito sa relihiyon. I-isolate ka. Papapaniwalain ka na silang magbibigay ng pag-asa. Papaniwalain ka na sa kanya, mas malaki ang tubo, malaki ang ganansya. Papaniwalain ka na mahal kanya. Papaniwalain ka na nasa kanya ang katuparan ng iyong mga pangarap. Ganyan ang false prophets. Ganyan ang mga false teachers. At kagaya nga po mga kapatid, ng tupa na nasa kawan, pipilitin ng lobo na merong pagkakataong mapawalay ka. At doon, pag nahiwalay ka na sa kawan, doon ka ngayon kanyang kakatayin. Panoorin niyo po ito. Wanted to ngayon. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabi mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano nyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin yung pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako may-ari ng kaluluwa nyo? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpensin nyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. How do we recognize? They will try to isolate you. Yan common teaching yan ng mga kulto. Ano sabi ni Kiboloy? Ako lang! Ako may hawak ng kaluluwa nyo. Huwag kayong aalis sa akin. Ako yung may hawak niyan. Ako may control. Tinalo ko na yung tatay ninyong si Satanas. Diba he was claiming that he is the Christ? Sino ba tumalo kay Satanas? Sino ba dumurog ng ulo ni Satanas? Sino ba ang tumalo kay Satanas? Di ba si Kristo lang? Si Christ lang doon sa krus ng Kalbaryo? And by saying that, Apollo Kiboloy is claiming that he destroyed Satan, therefore he is the Christ. Yun ang mga tagasunod. Amen. Palakpakan. Gaano karami po ang followers ni Kiboloy na ngayon ay handang mamatay para sa kanya? Na kahit bigyan mo ng 10 milyon, hindi ipagkakanulo yung kanilang
bulaang pastol. Bakit? Kasi napaniwala sila nito eh. Napaniwala na si Kibuloy ang sagot sa kanilang pangangailangang pisikal at espiritual. Tama? Now, how do we recognize false prophets and teachers? One, they will isolate you. Second, they will lie. Or they lie. Jeremiah 4:14 says, "Then the Lord said to me, the prophets are prophesying lies in my name." They are using the name of God. Gaano karami ngayon ang bulaan na ginagamit ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, I command, I prophesy. Gaano karaming bulaan na nagsabing ang magiging susunod na presidente ay si Gibo Teodoro. Kilala niyo ba yon? Yung pastor sa Pilipinas na nag-prophesy na si Gibo Teodoro ang magiging presidente. Talo. Yung nagsabi kay De Venecia na si De Venecia ang magiging presidente. Talo. So ano po, itong mga to, ang tawag doon, yung bagay na sinabi mo hindi nangyari, ang tawag doon, bulaan. At napakarami pong ganito, ginagamit ang pangalan ng Diyos, ginagamit ang pangalan ni Jesus, they pronounce, they claim, they command. In the name of Jesus, nagpapagaling, nagpapatong ng kamay, in the name of Jesus, hindi naman gumagaling. Have you been to any crusade, mga kapatid? Have you been to any healing crusade ni Eddie Villanueva, ni Renato Carrillo, ni Benny Hinn, at kung sino-sino pa, yung pang isang ngayon, sa Davao, si Tebes, yung Tebes, isang bulaan din yon. Na nandun sila, walang ginawa kundi magpatumba, itinutulak yung mga tao, nagkikisay yung mga tao, kinakausap yung mga inaalihan ng demonyo. Ang tanong ay ito, meron bang legitimate healing talaga? Meron bang legitimate healing na si Jessica Soho na walang ginagawa yan kundi magbantay at maghanap talaga ng pwedeng imbestigahan? Nakita ni Jessica Soho, etong taong ito, may karamdaman talaga, may cancer talaga. Pagkatapos umattend doon kay Tebes, kay Eddie Villanueva, pagkatapos pumunta ng ospital, sinabi ng doktor, wala ka ng sakit. Meron bang ganon? Ni isa. Pero wala eh. Sa Pilipinas na po ako lumaki. Sa Pilipinas na po ako tumanda. Lagi na pong meron ganyang mga healing crusade. Pero wala naman pong napatunayan talagang may gumaling. Wala. So ano pong tawag doon? Mga bulaan. Ano po? Pakinggan niyo po ito. I'm a Christian, and one reason many hesitate to vote for Brother Eddie is because of the compromise that you are doing and the fear of making compromises in the future with the God that you serve. What can you say to this? Kasi nagpunta ako sa patay ng mamatay si Ka-Erdi Manalo. Yung mga ibang Kristiyano na malawak ang kaisipan. By the way, balikan ko lang sandali. Mali. No. Alam niyo po ba kung ano sinabi niya ron kay Ka-Erdi Manalo na yon? Noong patay si Erdi Manalo. Kinilala niya yung Erdi Manalo na yung pumalit. Sino ba yung pumalit doon? Basta si Manalo na isa pinakamagaling na leader sa Philippines ng religion. Gaano katindiya si Eddie Villanueva na makipag-compromise? Pumunta kay Kibuloy, pumunta sa Iglesia ni Cristo dahil nanlilimos ng boto para iboto siya. Ganong katinding compromise, sinungaling. I'm not doing and the fear of making compromises in the future with the God that you serve. What can you say to this? Kasi nagpunta ako sa patay ng mamatay si Ka-Erdi Manalo. Yung mga ibang Kristiyano na malawak ang kaisipan. Ba't nagpunta sa Supreme Minister ng Iglesia? Born again siya. Nung makita niya ako sa anniversary ni Pastor Kibuloy sa Inaris Stadium ng Dipolo, yung malawak ang isip ng mga kapatid natin Kristiyano,
Compromiser daw si Brother Eddie. Listen carefully, please. Number 1, biblical reason. 1 Corinthians chapter 9. Or 2nd? I think chapter 9. Ano sabi ni St. Paul? If I need to be a Jew, I have to be a Jew. If I need to be a Roman, I have to be a Roman. If that is the only way I can gain these people for the kingdom of God. Tingnan nyo, gaano kasinungaling yan. No, ako'y Hudyo, magpapakahudyo. Ano yun? Kahit hindi ako Hudyo, magpapakahudyo ako. No? Ano yung konteksto nun? Ano konteksto nun? No? Is to win these people to the Lord. Yun, tama yun. Pero siya, anong dahilan kung bakit siya nakikibuloy? Anong dahilan bakit siya nasa iglesia ni Kristo? To win them for the Lord. Di ba bulaan yan? Ang dahilan kung bakit siya nandun? Kukuha siya ng boto. Para iboto siya. Kung hindi siya tatakbong presidente at siya'y pastor, nungka na pumunta siya ron. Nungka na pumunta siya ron para makipagbeso-beso, makipagkamay. Pupunta siya ron, maaaring makipagdebate. Pero hindi para manikluhod at kumuha ng boto. Gaano karami na hong kabulaanan yan? Sabi niya siya magiging presidente ng Pilipinas. Na hindi siya tatakbo sa higher office. O sa lower office. Ang tatakbuhin niya lang yung presidente. Kalaunan party list tinakbo Bakit? Di bulaan yan. Ano, nagbabago yung sinasabi ng Diyos sa kanya? Kinausap daw siya ng Diyos, ikaw ang magiging presidente, tatakbo kang presidente. Dahil kung hindi higher office, hindi mo rin mababago, wala ka rin Nakasama ho kami niyan noong mga panahon na nangangampanya yan. Isa ako sa nabolan yan. And I voted for him. But I realize, this guy is a false prophet. This guy is a false teacher. Walang intensyon itong taong ito, kundi kapangyarihan, kayamanan. Ganon katindi ang mga yan. At napakarami pang iba. Laktawan ko na po ito. No? Pero if you want, nasa YouTube naman po yan. False prophets or teachers rely on their own creativity. They offer false visions. Gaano karaming visions na? False revelations. Gaano karaming revelations na? At mga false messiah. They make up their own message, creating false hope, creating false security, and creating false peace. Paano sila maispatan? They will try to isolate you. They lie. And third, they follow their impulse rather than the word of God. Ano sabi ng 2 Peter 2:2? Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. No? They do whatever they can. Look at this guy. Ito yung bagong usong-uso ngayon. No? Tingnan nyo kung gaano katinding kalokohan ang pinagsasabi nito. Alagad ito ni Ed Lapis. Si Ed Lapis ang bidang-bida sa inyo. Pero tingnan nyo po kung anong pinagtututuro niyan. Ulitin ko, maaaring hindi nga talaga fruit yung kinain nila. Maaaring nag-sex sila. Listen. Sa Genesis chapter 3, nung sinabi ng Yahweh, huwag kayong kakain ng prutas. Baka naman inedit lang. Baka ang sinabi talaga ni Yahweh, huwag kayong magsisex. Wala si Yahweh. Nag-sex yung dalawa. Kaya pala natin. Kasi nabuntis, kaya pala natin. Bakit maaaring sex ang ginawa ng... Maaaring wala talagang tree Maaaring ginawa lang Hollywood yung pagkakakwento sa Bible. Maaaring wala talaga tree. Maaaring nag-sex talaga sila. Kasi tinan mo, nung pagkabalik ni Yahweh, anong sabi? Inahin nyo na. Babae, dahil dyan, mabubuntis ka. Di ba yun yung parusa, mabubuntis? Kahit kaninong science mo itanong, wala kang makakain prutas, tapos mabubuntis ka. Kahit kaninong science mo itanong. Pero pagkabalik ni Yahweh, bakit ang parusa sa babae, mabubuntis ka? Kung si babae, teka, prutas lang yung kinain ko, ba't mabubuntis ako? Wala sa usapan yun. O hindi talaga prutas ang kinain. Maaaring itlog ang kinain. Pambihira talaga.
Kaya alam niyo, totoo yung joke. Maaaring totoo yung joke na dami-daming kakainin kasi ba't yung mansanas pa, pwede naman yung... Oh. Tapos ayaw, nagalit si Yahweh kasi dapat siya yung... Hindi, joke lang. Tingnan niyo po kung gaano ka-blasphemous yun. Nagalit ang Diyos kasi ang Diyos daw ang gustong kumain ng itlog. Tapos ang mga tao palakpakan, tuwang-tuwa. And they were so entertained by this false teacher. Can you imagine that? Yan na po ang gustong mapakinggan ng marami ngayon. Yan ang bida. Sila ang viral. Sila ang sinusundan. Ulitin. They do whatever they feel like doing, whether it be good or bad. They departed from the essential doctrines or beliefs of the church concerning Jesus Christ, and they spread lies. Why? Kasi ito ang gusto ng tao eh. Sa mga tao ngayon, basta nakakatawa, kahit niloloko sila, okay na. Ang mga tao ngayon, kahit ubod ng bastos, okay lang sa kanila. Tuntua sila doon sa mga comedy, ano tawag doon? Yung mga stand-up comic na mura ng mura. Alam niyo ba mga kapatid, mahilig din ako manood ng comedy eh. Kasi minsan gusto ko rin naman tumawa. Minsan gusto ko rin naman magsaya. Kaya minsan pumunta ang Itbulaga dito sa... Actually, hindi Itbulaga. Yung si Jose at saka si Wally. Na pumunta rito sa Winnipeg para mag-perform. May nagbigay po ng ticket sa amin. Tuwan-tuwa po ako. Kasi mahal ng ticket dito eh. So pumunta po kami yung mag-asawa. Nung una, okay naman. Okay naman. Maganda rin naman. Nasiyahan naman kami. Nagpa-picture pa kami kay Wally tsaka kay Jose. Recently, nung bumalik, buti na lang di ako nakapanood. Pero may nakapag-video at pinost sa YouTube. Pambihira, walang 2 minuto na ano tawag doon, na spill. Walang 2 minuto. Every 2 minutes, nagmumura si Jose, ubod ng lutong. At minumura yung mga tao. Pero palakpakan pa rin yung mga pinagmumura. Nagbayad ka para pagmurahin ka? Ganito na po ngayon mga kapatid eh. And even in the church, itong mga kabaklaang kwentong ito, na sa halip na mansanas daw itlog, saan mo mahahagilap sa Bible yun? Saan mo mahahagilap na sa halip na ang ipinagbabawal ay ang pagkain ng bungang ito, pagsesex ang kahulugan nun at ginawang Hollywood lang daw yung kwento? Saan naman nahagilap nitong... They departed from the real essential doctrines at gagawa sila ng mga kwento para lamang mailusot ang kanilang pinaniniwalaan. Alam niyo yung teaching ni Ed Lapis na Jesusness. No? Puntahan niyo po sa YouTube. Medyo napakahaba pero sasakit ang ulo niyo na si Yahweh, yung binabanggit na Old Testament Yahweh, ay hindi Diyos. Grabe pong heretic teaching. Pero si Ed Lapis ang bidang-bida sa inyo. Sa kanyang teaching ng kaliwanagan pero ubod ng labo. They are deceivers who use deception in an attempt to convince believers to adhere to their teachings. Mga kapatid, kayo na po ang humusga. How can we recognize false prophets and false teachers? One, they will try to isolate you. Ihiwalay ka, paniwalain silang tama. Pangalawa, they will lie. Pangatlo, they follow their impulse rather than the word of God. And fourth, they will go with the flow. And this is how many pastors are doing ministry today. They just go with the flow. Kung anong uso, dadalhin sa simbahan. Kung anong bago, dadalhin sa simbahan. Kung anong sikat, yun ang siyang gagayahin. Kaya no wonder, ang simbahan ngayon ang numero 1 gaya-gaya, ang simbahan ngayon ang numero 1 kopya ng kopya, at ang mga pastor ang number 1 proselyters. Look at the church today. Ang mga simbahan ngayon, hindi na mukhang simbahan.
Ang mga simbahan ngayon, may mga ilaw pa, talo pa concert. Why? Saan nila nakakuha yan? Kasi yan ang uso, they just go with the flow. Ano sabi ni Judas? Verse 4. For certain individuals whose condemnation was written about long ago had secretly slipped in among you. Alam niyo po, nung i-present ng G12 ang kanilang concept ng church growth, wala naman pong problema akong nakita kasi maayos naman. Na po, yung kanilang ladder of success, okay naman. If you will follow the ladder, wala namang issue. Nagdi-disciple, no po, nag-evangelize, nagko-consolidate, and then nagmumultiply by sending them to the world. Anong issue doon? Wala ang problema doon sa system. Ang problema ito. Kailangan mong baguhin ang teaching para mailapat mo yung system. Kailangan kang gumawa ng bagong doktrina para maipatupad yung sistema. Gigibain mo yung mga teaching, gigibain mo yung mga doktrina pinaniniwalaan mo, at gagawin mong networking ang simbahan mo. Pastor Will, lumalago. Yes! Bakit hindi lalago? No? Networking nga yan. Power! Di po ba? At ang mga preaching ng mga pastor, ano? Biblical ba? Expository preaching ba? Hindi. Puro topical, puro topical. Ano mga topic? How you win, how you grow, how you become prosperous, how will you be successful. Puro ganun. Hindi po ba? And many churches go with the flow. Tingnan niyo po ito. Ito ngayon, ang simbahan ngayon. No? Dagdag ng dagdag. No? Kung meron kang gusto, just add it. Add. Pakinggan niyo to. Blessing, health, prosperity. Come on! Blessing, health, prosperity. Yes! Protection, add protection. Add protection. Add protection. Restoration. Yes! Restoration. Come on! Add peace. Peace. Hey! Eternity. Yeah. Hey! Prosperity. Yeah! Get it all! It's yours. Yeah! It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. Hey! Hallelujah! It's yours. You just need to add prosperity. Naghahalo, no? Nagluluto ng simbahan. Binobola yung mga tao. Nagluluto ng kanyang sariling simbahan. I will add faith, prosperity. Di ba? Can you imagine? Wala na ba mga isip yung mga taong nandyan? Meron naman siguro, mga nagsipag-aral. Pero bakit sila nabobola ng ganitong mga pastor? Kasi entertaining eh. And that is what people is looking up right now. Entertainment. Mga minamahal na mga kapatid, kayo po nasanay dito sa tinig ng pag-asa. Kayo na lagi nakikinig sa akin, alam ninyo, na we give more emphasis on doctrinal teachings than those emotional feelings na nakukuha sa loob ng simbahan. Kung ang hanap nyo ho ay yung tinatawag na emotional appeal, wala po dito nun. Wala pong iyakan dito sa tinig ng pag-asa. Dito po ang ituturo natin ay ang mensahe ng salita ng Diyos. At tutuligsain natin ang mga lobo na ito na nagkukunwaring mga tupa na walang ginagawa kundi mambola ng mga kaanib ng simbahan. Kaya pag yung pastor mo palundag-lundag, pasayaw-sayaw, pa-entertainment, ano kaibahan yan dyan? Tapos patataasin ang kamay ninyo, pasusunurin kayo sa kanya sa prayer niya, sasabihin, declare natin, this year, no, magiging 1 million ang ating member. Praise the Lord! Pero nag-iisip ka ba? 1932 pa tong simbahan na to eh. Hanggang ngayon, walang 10,000 eh. Tapos magiging 1 million in an instant. Ano tawag doon? Yun ba'y magandang planning? Yun ba'y specific at yun ba'y measurable na plan? Pero ang dami ko naririnig na ganun.
So you are giving false hope. You are making your people fools. Tapos pag hindi naabot, mahina yung faith. Pag hindi naabot, hindi nagtrabaho. No? Can you imagine that? Nakakalungkot pero ito po yung katotohanan. At napakarami pong ganito ngayon. They distort the Word of God to attract people who are searching for the truth. Their goal is to share a distorted gospel message that will entice as many people as possible to follow them. Minsan huli na nakakawit na yung kalawit ng kasinungalingan, hindi ka na makawala. Nandun ka na. Dala-dala ka na. Lalo na yung mga prosperity preachers. Wala na, naibigay mo na nakabili na siya ng sarili niyang jet. Yumaman na siya. Nabigyan mo na siya ng bagong kotse. Nadala ka sa emosyon. Nabigyan mo siya ng isang bungkus na pera. Tontuwa siya, nilagay sa bulsa niya. Naglalakihan ng tiyan, katulad ni Uriel Balano. Ganun katindi mga kapatid. Paano daw malalaman ng false prophet? 1, they will try to isolate you. 2, they will lie. 3, they follow their impulse rather than the word of God. 4, they go with the flow. And 5th, they want your money. Siguro, pamilyar kayo kay Uriel Balano ng G12. Puro pagpapayaman yan. Puro pera lang yan. 2 Peter 2:3, in their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their distraction has not been sleeping. Pakinggan niyo po itong pastor na to. Do you have money? Huh? Nothing. Zero. How much do you have? I will entire 1.2. 1.2. Yes. Give me all of this. Okay, thank you, bro. Eh? I'll do the transaction. Now wait, I'll tell you why. Yes. Because I saw you in the spirit. Oh, yes. God told me all the money that you have left, give it to me. I'll do that. I'll do that now. In a few weeks, Oh, yes. you'll be shocked. I'll do that. Yes! Wala ka nang ang pera. Ibibigay mo pa. Dahil sa pangako na after 2 weeks, you will be shocked. Shock on what? Gaano karami yung mga pastor? Magbigay kayo, siksik, liglig, umaapaw ang balik. Ano? Yung mga talatang out of context na binabanggit naman doon sa Luke na siksik, liglig na umaapaw kapag iyong ibinigay, hindi naman pera usapan doon. Mercy and forgiveness. Yun ang context doon. Pero gaano karaming simbahan, gaano karaming pastor ang ginagamit yon. Magbigay ka, and you will receive siksik, liglig, umaapaw. Gamit na gamit ni Mike Velarde yung teksto na yan. Gamit na gamit ni Eddie Villanueva yan at ng mga pastor na Pentecostal yan. Mga kapatid, false prophet are obsessed with money. They will always after your money. They will often say something like, if you want to experience God's blessing, send us some money and we will pray for you. Kaya yung mga, madali nyo naman malaman, mga kapatid, kung ang pastor nyo mukhang pera. Madali pong malaman yon. Kung ang leader ninyo sa simbahan ay laging ang hinahanap ay pera, tingnan ninyo yung mga social media kung ano yung mga ipinopost. Lagi nyo makikita na ipinopost na hirap na hirap yung buhay nila, yung wala silang sasakyan, motorsiklo lang, na kapag nagmumotor sila, nababasa sila ng ulan, kailan kaya raw sila magkakaroon ng kotseng 4 ang gulong, mga parinig sa mga miyembro, isa lang ibig sabihin yan. They after your money. Mga kapatid, I've been doing Tinig ng Pag-asa for more than 5 years now. Kayo mga nakikinig sa akin, di ko po alam kung merong nakakaalam sa inyo na hiningian ko ni Sing Kunduling. Kayo na mga sumusubaybay, alam niyo po marami sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa, hindi lang sa Pilipinas. Kasi kung sa Pilipinas, sasabihin natin,
magbibigay pa ba kami sa'yo nasa Canada ka, dapat nga kami tulungan mo At sasabihin ko po sa inyo, may mga natutulungan po ako, hindi ko po binobroadcast. At kayo mga nakikinig sa akin, alam niyo yan. Hindi dahil galing sa simbahan yun. Kung may natutulungan man ako, hindi yun galing sa pera ng church, ng Winnipeg Unida o ng Unida Christian Church of Canada. Galing yun sa sarili naming bulsa. At alam niya ng marami. Hindi lang po mga kapatid namin ibinobroadcast. Pero never akong humingi. Never niyong narinig dito sa Tinig ng Pag-asa. Suportahan niyo naman ang channel ko. Magbigay naman kayo kahit na konti. Para lang magamit sa ibayad ng internet. O kaya pambili ng bagong computer. Pero alam niyo mga kapatid, sa 5 taon mahigit na ginagawa ang Tinig ng Pag-asa, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. At may mga tao pong ginagamit ng Diyos hindi para sa akin, kundi para sa ministeryo. Kasi wala naman po ako tinuturo dito, kundi ang ministeryo. May mga nagpapadala para sa mission board ng Unida Christian Church of Canada. May nagpapadala para po sa Winnipeg Unida. Ang Winnipeg Unida, 2 taon na lang, wala na kaming utang. Bayad na yung building namin. Dito po sa Canada, napakaraming mga inabutan pa namin ditong ministeryo. Dinat na namin na existing church sila, pero hanggang ngayon nangungupahan sila. Pero salamat sa Diyos, on September, we will be celebrating 13th year of Winnipeg Unida. At sa kalooban ng Diyos, konti na lang ang utang. Bayad na namin yung building, wala na kaming rerentahan, wala na kaming babayarang mortgage. Hindi ko na po sasabihin kung magkano yung pera namin sa bangko. Pero sapat para makabili kami ng acres of land dito sa Winnipeg if we want to. Para sa future expansion ng church. Pero never nyo kong narinig ni minsan na humingi ng kahit 5 sa inyo. Pero lahat ng panonoorin ninyong channel, lahat ng mga podcast, lahat ng mga nagtuturo, makikita nyo sa ilalim, for donations, bigay kayo doon. For GCash, bigay kayo doon. For money transfer, magbigay kayo ron. Wala kayong makikita dyan sa inyong screen na meron po akong hinihingi. Pero napakarami po ngayon, mga propeta, pastor, teacher, obsessed with money. And they will often say something like, if you want to experience God's blessing, send us some money and we will pray for you. Parang hindi ka ipapanalangin if you will not send money. They will pray for you if you will send your money. If you send a small amount of money, you will only get small blessings from God. But the more money you send them, the larger the reward that God will give you in return. Narinig nyo na po ba yan? Magpadala ka ng $1,000 at ang balik sa iyo ay 10,000. Sino ayaw nun? Magbigay ka ng konti, konti lang ang balik. Kaya magbigay ka ng malaki, malaki ang balik. Gagamit sila ng mga talata, agaya ngayon kay Luke, magbigay ka, siksik, liglig, umaapaw, babalik din ito. False prophets are obsessed with money. Ganyan po ang mga turo ng G12, turo ng prosperity preaching, no? Puro na lang pera. And these are nothing but lies. Now, how do we recognize false prophets and false teachers? 1, they will try to isolate you. 2, they lie. 3, they follow their impulses rather than the Word of God. 4, they go with the flow. 5th, they want your money. And the last, they indulge in lust. 2 Peter 2:18, for they mouth empty, boastful words, and by appealing to the lustful desires of the flesh, they entice people who are just escaping from those who live in error. Another trait of false teachers, appeal.
to the lustful desires of sinful human nature. People then believe that sexual immorality is normal for those who follow Jesus, harming the reputation of Christ himself in the world. False teachers preach what people want to hear and what appeals to their sinful nature. Paborito ninyo ang Hillsong. Ito po ang nangyari sa Hillsong. Hillsong Church, the international religious group, was once best known for its celebrity attendees. Chris Pratt, Selena Gomez, and most famously Justin Bieber have all attended services at the church. But recently, Hillsong was rocked when one of its star pastors was fired and accused of multiple affairs. In the wake of the scandal, new accusations against other church leaders continue to come out. Today, a former member is here revealing the toxic activity he says he witnessed. Australian-based megachurch Hillsong has become a global mega brand with a 24-hour film and television channel, 3 record labels, and a Grammy. According to their website, campuses in 30 countries reel in 150,000 attendees weekly. Rockstar pastor Carl Lentz helped put them on the map in the U.S. with its hipster dress code and charismatic concert-like sermons. Come on, holler at me if you hear me tonight. And of course, followers like Justin Bieber and other A-list celebrities. He was interviewed by Oprah and even appeared on this show. We try to provide a community where no matter who you are, famous or faceless, maybe nobody knows your name, we want to know your name. But recently, many congregants have reportedly described him as distant, catering only to VIPs. In November, a cheating scandal prompted church founder Brian Houston to publicly fire Lentz, citing breaches of trust and moral failures. Lentz apologized for being unfaithful to his wife on social media, but Houston later alleged there was more than one affair and launched an investigation into the inner workings of the New York branch. Since then, several other branches have come under fire for alleged exploitation, forced labor, toxic behavior, and misuse of donations. Dallas lead pastors Reed and Jess Bogart announced their resignations in January after nearly 15 years with Hillsong. Stars like Bieber and Selena Gomez have disassociated themselves from Hillsong. But how will the megachurch fare with the rest of the worldwide congregation? Here to break this down are Oz legal contributor Joy Jackson and our senior investigative correspondent Marcy Abacampo. Let me take a moment here. I interviewed Carl Lentz multiple times on this show before all of this came out. I gotta say, I was very enamored with Hillsong's ability to get so many young people to open up about their faith with their 21st century take on religion. There were services that were like rock concerts. They were timed more for happy hour than traditional church. I mean, the church had a positive message that clearly resonated, but these allegations have emerged, which is especially troublesome. So what comes out, Mara, out of what you learned behind the scenes, behind the back door issues that Carl Lentz was dealing with? Yeah, the first thing that the public learned of was this affair, and that's something that Lentz himself publicly confirmed in an Instagram post after he had been fired. But in the weeks and months that followed, more information started to come out. So 2 weeks after Lentz was fired, the leader of Hillsong came out and said that he had uncovered evidence of more than one affair, saying, quote, they were significant. He also said that there were other reasons that Lentz had been fired, including narcissistic behavior, manipulative behavior. Yan. Mga kapatid, lahat ng yan ay nasa YouTube naman. Pwede nyo na hong panoorin yan at kayo na pong mag-search. Sa YouTube ko lamang po nakuha yung mga bagay na yan. Pero yan po ay public document, public property ang mga video na yan, at yan po ay makikita ninyo sa social media. At yan po mga kapatid, ang ilan sa mga kulto sa panahon natin ngayon. Sila ang mga sikat, sila ang mga bida, sila ang sinusundan. Pero makikita po natin mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng banal na kasulatan to disassociate with these false teachers. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.